Ang San Antonio after makuha si Wembanyama at maging unang player na unanimous Rookie of the Year na kasabay ding napili bilang All-NBA Defensive First Team, sinabing hindi na mag-iintay ang San Antonio ng nasa 2 hanggang 3 taon para makapag-contend sa playoffs. Nasa win now situation ngayon ang San Antonio. Meron pa silang projected $34 million na cap space na sinabi din sa report untouchable yung mga young players ng San Antonio para sa trade kahit hindi pinapasahan si Wemby. Ang hinahanap ngayon ng San Antonio isang point guard katulad ni Darius Garland, ang isa sa mga player ngayon na gusto rin makuha ng San Antonio. Open din ang team na makipag-trade para makuha siya sa Cleveland. Meron 2 lottery pick ang San Antonio sa 2024 draft. Isa doon pwede nilang i-trade or yung 2. Plus kailangan din nilang tapatan yung kontrata ni Garland. Ito kasi yung report doon. Kapag si Donovan Mitchell ay binigyan ng contract extension, ang mismong agent ni Garland na si Rich Paul maghahanap ng ibang team at idadaan sa trade. Ayon yan mismo kay Sham. Andyan pa yung free agency na meron silang $34 million na cap space. Maraming player ngayon ang gustong makakalaro si Wembanyama. Yung iba dati nagre-recruit ng player para sumama sa kanilang team. Kay Wembanyama naging iba yung impact. Kinokontak na siya ng ibang mga players kahit yung mga prospect na papasok pa lang sa NBA at sinasabing gusto siyang maging ka-teammate. Yung ibang mga players na ang nagpapa-recruit dito kay Wembanyama. Ang last big time free agent na nakuha ng San Antonio noong 2015 pa, sila Marcus Aldridge galing Portland. Iniwan niya si Dame. Ang pinaka-reason noon kaya nag-sign sila Marcus sa San Antonio dahil home state niya ang Texas. Mostly na mga nag-sign sa San Antonio sa nakaraang 10 taon ay mga role player pero nag-champion yung iba doon. Susunod kasi kay LaMarcus sina Danny Green at Patty Mills. O ang San Antonio, balak na din magpalakas ng lineup, lalong magiging mahigpit yung labanan sa West. Yung Memphis dati, nung nasa rebuilding process sila, nakakakuha sila ng mga young player. Katulad din na nangyayari sa San Antonio, na after nilang madrop si Ja Morant, 2 years nakapasok agad sila sa playoffs at naging contender na team. Sa ibang balita naman, si Jimmy Butler na pinapainit pa ang trade market sa kanya dahil nung nakaraan may report doon na kapag available si Butler sa trade, Golden State ang team na interesado sa kanya. Ngayon, biglang nagkaroon ng reaksyon ng mga fans ng Warriors na mag-post naman si Butler sa kanyang IG account. Dahil yung post niya, nasa area siya ng California. Pero ang alam ko doon, nag-promote to nung Bad Boys na bagong pelikula. Umaasa doon ng mga Golden State fan na makukuha nila si Jimmy Butler sa Miami Heat. Nagkakaroon di umano ng issue si Butler at sa Miami after publicly sumagot si Pat Riley regarding sa naging komento ni Butler sa isang interview. Kahit yung Philadelphia ay gusto rin siyang makuha. Going 35 na si Jimmy Butler sa September. Meron pa siyang 2 taong kontrata, yung isa doon player option. Kapag pumirma ng contract extension si Butler, mawawala yung player option niya sa 2026. Nasa 3 taon na contract extension ang hinihingi ni Butler. So hanggang 2028 yun. Technically, 2 taon lang talaga ang mapipirmahan doon ni Butler dahil yung 1 taon doon, tatapatan lang din yung mawawalang player option. 38 years old na nun si Butler kapag natapos yung contract niya. Kung meron mang speculation kay Butler paalis ng Miami, ang sinagot doon ni Pat Riley kung iti-trade ba nila si Butler ay hindi. Yung contract extension na hinihingi ni Butler doon kasi ang nagiging point ng mga rumors kung kayang ibigay pa ng Miami Heat since si Adebayo pipirma ng Supermax contract at lalagpas din ng Miami Heat sa second tax threshold.